Ang manual na pagbubuhos at paghahanda ng slab para sa ikalawang palapag ng bahay ay isang masusing proseso na nangangailangan ng tamang kaalaman at kasanayan. Ang bawat hakbang ay mahalaga upang masigurong matibay at ligtas ang istruktura ng bahay. Una, kailangang maayos ang paghahanda ng site. Ang paglalagay ng scaffolding at formworks ay inuuna upang masuportahan ang bigat ng konkreto. Ginagamit ang matibay na kahoy o bakal na formworks at ito'y maingat na kinakabit upang maiwasan ang anumang paggalaw. Kasunod nito, ang paglalagay ng mga bakal o rebars ay ginagawa batay sa disenyo ng structural engineer. Ang mga rebars ang magsisilbing pampalakas ng slab. Sa paghahanda ng halo ng konkreto, ang tamang proporsyon ng semento, buhangin, graba, at tubig ay sinusunod. Karaniwang ginagamit ang ratio na 1:2, 4. Kapag walang concrete mixer, mano-manong hinahalo ang mga sangkap gamit ang pala, tinitiyak na pantay ang pagkakahalo upang maging matibay ang konkreto. Sa proseso ng pagbubuhos, inuumpisahan ito sa pinakamalayong bahagi at dahan-daang tinatapos papunta sa mixing area. Ginagamit ang timba, wheelbarrow, o pulley system para maiakyat ang konkreto sa ikalawang palapag. Habang ibinubuhos, pinapantay ito gamit ang screed o straightedge upang makuha ang tamang pagkakahanay ng slab. Pagkatapos ng pagbubuhos, ang curing ay mahalagang hakbang. Binabasa ang slab araw-araw sa loob ng 7 hanggang 14 araw upang mapanatili ang moisture at maiwasan ang pagbitak. Kapag sapat na ang tibay ng slab, karaniwang pagkatapos ng 14 hanggang 21 araw, saka lamang inaalis ang mga formworks. Huli, iniinspeksyon ang slab upang tiyaking walang bitak o hindi pantay na bahagi. Anumang depekto ay agad na inaayos upang mapanatili ang kalidad ng istruktura. Ang prosesong ito ay hindi lamang isang simpleng gawain kundi isang responsibilidad na dapat gampanan ng may pag-iingat. Ang bawat hakbang ay may layuning makapagbigay ng ligtas at matibay na pundasyon para sa ikalawang palapag ng bahay.